Ayan po, magandang tanghali po or araw po sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Siyempre ay inaasahan ko lagi na nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga sakit, at higit sa lahat, ligtas kayo sa lahat ng mga mabibigat na problema sa buhay, bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po, at so ano nga ba ang ating tatalakayin ngayon? At papasadahan naman po natin itong si Ading ay sinugod na naman po sa ospital. So yun po ang sabi ko nga po, kahit naman ganon yung mga pinaggagawa, nakakaawa din. At yun nga lang, mas nangingibabaw yung galit ng tao dahil nga sa walang kapararakan na gastusan na panay ang pagwalda sila ng pera ng bayan, na ito, napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay at marami po sa kanila talaga namang walang masaing. So kung ganyan man ang nangyayari sa iyo, ay deserve mo, Ading, yung pinaggagawa mo. Anyway, dapat nga talaga lahat na lang kayo mamahinga na lang, lalo na yung asawa mong demonyeta. Kulubot na nga ang bilat, tuloy pa ang patsok-tsak. Anong klaseng tao yan? Ano yun? Tao pa ba yan o demonyo na talaga yan? Anyway, ngayon may papakita lang po ako sa inyo na mukhang ko na po iba na po ang kalagayan. At dito po grabe, nakakaawa. Sa totoo lang po nakakaawa. Ito na po yung latest po ito na picture ni Ading. Ayan po, tingnan nyo, halos pikit na yung mata. Ayan po. So yan po ang yan po siya ngayon. Namamaga na. Ayan, namamaga na po Ayan. Lahat po namamaga na ang mukha, namamaga na yung lahat, na namamaga na sa kanya. So ngayon po, dahil dito sa akin, tinititigan ko lang po, sa picture ko pa lang natititigan ang cause po ng pamamaga ng kanyang mukha. Yan na nga po yung nagmamalfunction na po yung kidney. Hindi na po makapag-deliver na maayos yung kidney. Malfunction na po. Kung baga, sabi ko nga po, kung baga sa karburador ng sasakyan po, pugak-pugak po. So, yan po ang pagkukos ng pamamaga ng mukha. Yan po yan. Plus yung diverticulitis na yan. So, yan pong sa doktor po yan, doktor na sinasabi yung diverticulitis na yan. Doktor po yan. Pero sa akin po, kahit na pagandahin pa nila yan, isa lang po yan. Cancer po sa bituka. Ano nga po yung cancer sa bituka? Marami pong katawagan dyan, may colon cancer nga. So, pero dito po sa aking nakita, ay talagang kumpirmado na po dito sa nakita kong picture na ito. Kumpirmado na po na talagang hindi na nagpapangsyon na maayos ang kidney. Talagang sirang-sira na ang kidney. Plus, aside dito sa may sakit, maliban dyan maliban dyan sa bituka na may cancer siya, yan nga, kidney niya malfunction na, at yung puso niya kukan na rin po, signal na rin po yan na anumang oras ay pwede na siyang natakihin dyan, or tumigil na rin po ang pagtibok ng puso niyan.
Maliban po dyan, nakita ko, malala na rin po ang baga. Nakita ko lang po yung picture. Picture pa lang po yung nakikita ko. So, imaginin mo, tinadtad ka ng sakit. Makaka-recover ka pa kaya. Ng ganyang kalagayan, makaka-recover ka pa kaya niyan. At, ayan po. So, grabe. Saan ba tatagal ang katawan natin kung masyadong pang-aabuso? Yun pa, ulitin ko ipakita sa inyo, ha? Yun po, magang-maga na po ang mukha. Grabe, oh. Magang-maga na po ang mukha. So, kaya nga po yung nakuha natin impormasyon ay sinugod na naman ba po sa hospital. At same ang iniinda yung sakit ng sikmura, sakit ng tiyan. Actually po ang sintomas talaga niyan, hindi lang po sa tiyan or sikmura ang sakit niyan, hanggang likod po yan. Yun po ang totoo dyan. So kaya hindi po talaga pwedeng kayanin or makayanin. Ang mangyayari po niyan, ibang klase po ang sakit niyan, yung parang tipong gabuhok na lang yung natitirang buhay sa katawan mo, gabuhok na lang pag yan ay umatake. So ibig sabihin, pag mahina ka sa sakit ng tiyan or sikmura, diyan pa lang pwede ka na mamatay. Yan po yan yung colon cancer. Yang sakit sa bituka na yan, yung cancer sa bituka. At katunayan, alam na po ni Senador Aimee yung kalagayan ng kanyang ading. At talagang malala na, talagang ramdam mo yung talagang nag-aalala si Senador Aimee dito sa kanyang kapatid na wala daw nag-aasikaso sa kanyang kapatid yan. At alam na po ni Senador Aimee na masama na po ang lagay. At hindi ko na po ipapanood sa inyo kasi nga, pero sige, at ikuha na lang natin. At ipakita na lang din natin, ay parinig ko na lang din po sa inyo para wala kayong masabi. Ito? Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. No. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Ayun, tama. Ang gulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Oh. Naku! Sa totoo lang, Yan na nga ang sinasabi ko. yung makita nyo yung itsura ni Senador Aimee, talagang handon yung sama ng loob talaga niya. Kasi alam na po niya. At so baka nga po dito kung medyo tama yung aking kung dito tansya. Kung tama yung aking tansya rito, ooperahan na po siya. Hindi po talaga kakayanin. Sa totoo lang po yung mga ganyan, sakit ng sikmura, sakit ng tiyan, hanggang likod yan. Talaga pong matindi yan. Ngayon, ang gagawin mo talaga, magpapadala ka talaga sa ospital kasi hindi mo kakayanin yung sakit. So, anong gagawin ng doktor? Yun po sinasabi ko, injectionan ka lang po ng pain reliever na yung Turolac.
Wala naman po ngayon, kung meron pong iba, mas bisa po itong Torolac kasi. Pang pain reliever po yan, injection po yan. So, ganun ang ganun. Uuwi ka. Pero sa totoo lang po, hinang-hina ka nun. Kasi nga, yung konsentrasyon mo doon sa matinding sakit, halos hindi mo mababawi. Kaya hinang-hina ka nun. So, ayan. Uuwi ka man, kahit pa-uuwiin ka, pero sigurado na po ako na sinadjust na po yan na ooperahan. At yun na po, pagka halimbawa natuloy yung operasyon ito, ito po ang tandaan nyo na sinasabi ko. Dahil nga po, dahil sinabi ko, bukol-bukol po ang loob at labas ng bituka niyan, puputulin lang po yan. At ang pandudugtong po yan, guma dyan sa bituka. So ngayon po, sinasabi ko po dito, doon sa mga naunang vlog ko, kahit gaano po kahusay ang doktor, lalo na kung dito sa atin, hanggang 6 months lang po ang itatagal niyan. Yan po ang tandaan ninyo, yan po ang tandaan nyo dito sa sinasabi ko. Hindi naman natin sinasabi rito na gusto natin ganun. Pero, yun po ang pagkakaalam ko. Ngayon, doon ba sa ini-offer ko, ayaw ko naman pong magpipresenta doon, pupunta po ako doon mismo, magpipresenta na sige akong gagamot. Ayaw ko naman po ng ganun. Hindi po tayo, baka sabihin nila pa tayo, nagugutuman na tayo. At hindi ko naman po gagawin na pupunta ako ron para i-presenta ko sarili ko na akong gagamot. At actually, alam na po ni kanyan ni si Senador Amy. Alam na po itong sinasabi ko rito sa aking channel. Sabi ko nga po, kahit na kanyan, sana yung hindi pa, sana bago tayo, pagka kinontak tayo, yung hindi muna mapuputol yung bituka. Sana hindi pa. Bago sana maputol yung bituka, ay makontak tayo. At mas maganda po kasi na walang inoopera. At simpleng-simple lang po ang gamot yan Sa totoo lang po. Dalawang gulay lang po. Gulay gulay. Dalawang gulay lang. Ugat ng gulay na sikat na kinakain ng mga mayayaman po ang kumakain yan, yung gulay niyan. Ugat lang po nun. At plus mayroong basta total po niyan, 4 lang po na klase ang titimplahin natin. 1 linggo lang po yan, wala na. At ang matindi nga po dito yung gulay lang po yan na kinakain ng mga mayayaman. Sa mayayaman nyo lang po makikita pero available po dito sa atin yan. Ugat lang po nun. Yan po yung main ingredient natin, pero 4 pong klase yan. Ganun lang po kasimple ang gamutan natin pag tayo ang gumamot. Ngayon, meron na ba akong napatunayan dyan? Sige. Ito pa ang gusto kong i-challenge nyo. I-challenge nyo lang ako. Same problem. Luray-luray na yung bituka. Bakit na kung na po ngayon 15 years na po ngayon magmula nung ginamot ko, kaya malakas ang loob natin kasi meron tayong prueba. Magkano yung ginastos nila sa hospital? Mahigit 5 milyon yung ginastos nila sa hospital, pero
Sa akin, nung wala pa rin, walang nangyari doon sa 5 milyon. Nung ako na ang gumamot, ang ginastos lang, actually wala nga silang ginastos, ako pa ang naggumastos doon sa gulay na yon. Kasi mahal po yung yan. Mahal po yung 3 klaseng gulay plus yung ugat nun, yung isa. Ako pa ang bumili noon. Walang ginastos yung ginamot ko. Magkano rin yun? Pagkakatanda ko, parang gumastos din yata ako ng 150. 150 pesos hindi 1,000 150 pesos. Doon lang sa gulay na yon. Yun lang. Ako pa ang bumili noon. Hindi gumastos yun nagpagamot. Ibig sabihin ko, ibinigay kong libre yung serbisyo ko. Pero yun naman ay hindi naman politiko yun. At yun naman ay ordinaryong tao lang na nagkaubos-ubos ngayong kanilang kabuhayan dahil lang doon sa sakit na yun. Ngayon po, 15 years na po ang nakakalipas hanggang ngayon po malakas na malakas. Buhay na buhay, malakas na malakas. Ganun lang po. Kaya po, lumalaban po ako rito ng kaya naman po ang singilan ko po rito kung tayo ay pagbigyan. Kaya naman po 5 billion yung gusto kong ipabayad sa kanila dahil alam ko naman po na ninakaw nga nila yan eh. Babawiin lang natin eh. Hindi pa nga natin nabawi lahat eh. Pero wag muna kayo mag-react. Basta doon lang po tayo sa 5 billion. Dahil meron po akong iniisip after nun. Kaya wag muna kayo magre-react. Alam ko po yung gagawin natin para mabawi natin lahat. Yung kinulimbat nila sa taong bayan at para maibalik sa taong bayan din yung mga pagpapahirap nila. Di ba po? Ang daming pinahirapan itong mga ito. Sa loob ng nakatatlong taon na ba yan? Mag-4 na taon na yata. 4 na taon na rin na halos magkandamatay na ang Pilipino dahil sa mga pinaggagawa nitong mga ito. Katunayan po, marami po yan, may mga sakit na yan. Marami na po. At ayaw ko pong magsabi dito kung bakit dumami po yung may mga sakit sa kanila. Kaya nga, i-share nyo na po ito, baka sakaling mapanood nila or mapanood ng kahit na sinong kamag-anak nila or ano pa, at kayang-kaya natin gamutin yan. 1 linggo lang po yan. Napakaganda ang resulta niyan. Tunaw lahat ang mga bukol-bukol na yan. Tutunawin natin lahat yan. Sa 4 na klaseng gulay lang. Madinin mo, gulay, 4 na klase lang na gulay. Pero ayoko na sabihin dito, natural. At konting pasada lang po dito sa dito po sa bigyan ko lang po ng oras na para mabigyan ng mabigyan ng atensyon itong mahal nating viewers, ito po siya. Ito na, ito. Siya po si si Virginia Manalastas. Ayan. Virginia Manalastas po yan, At po ito paborito po ako nito Okay, basahin ko lang po yung kanyang komento bago tayo magbigay ng
komento doon sa kanyang komento, no? Hello sir, huwag kang mag-alala. Lagi ako nanonood sa vlog mo. Huwag ka lang magagalit sa akin dahil hindi ako naniniwala sa edad mo. Ha 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 ha. Okay. So, bakit naman ako magagalit kung hindi ka naniniwala, di ba? Wala naman ikagalit doon. Hindi naman kagalit-galit yung comment mo. Kung hindi ka naniniwala na 177 years old ko na, ay di wow, di ba? Sino ba ang kanyan? Sino ba ang may gustong tumanda, di ba? Siyempre natutuwa pa nga ako dahil hindi ka naniniwala na 177 ko. Ngayon, ano ba sa tingin mo? Ito ngayon itsura ko, ilang taong ko na. Ayun lang yun. Pasalamat pa nga ako sa iyo dahil at least bata pala ang pagkakatingin mo sa akin. Oh, di ba yan nga mga pangarap ng iba, di ba? Ang tatanda na, mga senior na, pag tinanong mo, pababatain nila yung kanilang edad. Ikinakahiya nila yung pagiging senior nila. Ay ako po, kung ano yung totoo, bakit ko ikakahiya kung 177 ko na? Hindi ba't proud nga ako na sinasabi kong 177 ko na ganito ang itsura ko? Hindi po ba? Kasi ito pong mga ganitong itsura, sa kabila ng katandaan at batang tingnan, ito yung sinasabi kong pinagpala. At tingnan natin yung itsura ni, ito si Kwan. Ano yun? Virginia hindi pala ito. Virginia Manalastas. Aba, Kwan. Kaya pala, hindi siya naniniwala na 177 ko na. Kasi ito yung nanay ko yata dahil alam niya kung ang edad ko eh. Pero hindi naman niya sinabi kung ilang taon ko na. Basta sinasabi niya hindi raw siya naniniwala doon sa 177. So siguro, baka ito po siguro yung nanay ko. Pero ang pagkakaalam ko, ay hindi ko na po inabot yung nanay ko. Kasi wala po ako rito sa Pilipinas noong time na yon at nakikipagsapalaran po ako dati sa ibang bansa para umangat yung buhay ko. So baka po ito yung nanay ko, si Virginia Manalastas, kaya alam po niya yung hindi ako 177. Kaya hindi po siya naniniwala. So okay na po tayo doon, at least nagkaroon ako ng nanay ngayon. Ay, di ba? Yan. Pero sabi ko nga po, hindi po ako nahihiya na aminin sa inyo ang totoo kong edad. At tingnan nyo yung mga baka ito rin hindi ka rin maniwala dito. So dito kaya naniniwala ka? Ha? Dito kaya naniniwala ka na 259 years old daw? Ayan. Baka sabihin mo 14 anyos yan. Yan po. Sinasabi ko naman po sa inyo eh. Siguro po ay natipuhan lang siguro ng ating Panginoon na pagpalain. Kaya po lahat na ibinigay sa akin, yung sa kabila ng katandaan ko, binigyan ako ng ganitong edad na hindi halata. Di ba? At binigyan din tayo ng kwan. At saka isa pa po, lahat po dito ng inyong katanungan ay sasagutin natin. Na-erase ko lang po kasi, na-heart ko lang kasi, pero pag na-heart ko kasi, hindi na po mahagilap dyan, nandoon na po sa ibang seksyon na yun pagka pinindot mo yung heart. Pero ang comment po niya ay, bakit daw, mayroon daw pala akong 999, napakarami ko para daw na naging ex-girlfriend, wala naman daw akong anak, at papaano naman po yung kayamanan mo, sino raw ang magmamana. Yun po ang eksakto. Nandiyan po yan, kung tingnan ninyo, nandiyan po sa comment yan. So, totoo po na wala akong anak.
sa kabila ng 999 na naging ex ko. Una, ayaw nila eh. Di ba? Anong gagawin ko? Ayaw nila. So, wala. Di wala. So, ngayon, kung ang tanong mo kung sayang naman daw yung kayamanan ko na wala magmamana. Unang sasagutin ko yung kayamanan. Wala po akong kayamanan. Kung mayroon man po ako dito na nandito mismo sa akin, hindi po akin. Lahat po yan ay pag-aari ng ating Panginoon. Ipinagkatiwala lang po sa akin. Kaya kung ang sasabihin nyo kayamanan ko, wala po akong kayamanan. Ultimo po itong mga sinusuot kong mga damit na to, hindi ko po pag-aari. Lahat po yan ay pag-aari ng ating Panginoon. Wala po ako ni kapirasong damit na pag-aari. At wala din po akong kapiraso kahit na kaunting kayamanan, wala po. Kundi lahat po yan ay ipinahiram lang po sa akin ng ating Panginoon. Yan po ang totoo. So, kaya wala po. Yun po bang buhay ko noon na hampas lupa at patay gutom, na kumain nga po ako ng hilaw na kangkong para lang po maibsan yung kagutuman ko. Niwala nga pong sausawan man lang kahit asin. Hindi ko na po niluto yun kasi wala naman po akong pangluto. Kaya hilaw pong kangkong kinain ko. Tapos ngayon, mag-iinabang ako kung mayroon ako? Hindi po. Kung ano po yung ako dati, yun lang din po yung pakiramdam ko. Kailanman po hindi ko inisip na kayamanan ko itong nandito sa akin. Lahat ng mga sasakyang ito na nandito sa akin, yung mga ilang building yan, 10 building na pinatayo ko, na ngayon ay diyan ginagawa yung manufacturing ng mga solar panel. Hindi po akin yan. Hindi po akin. Dahil sinabi ko nga po, ultimo centavos, wala po akong pag-aari. Yung 25 branches ng mga water station ko, hindi ko po pag-aari. Yan po lahat ay pinahiram. Yun pong mga ekta-ektarya na mga pinagbibili ko, hindi rin po pag-aari ko. Wala po ni kapirasong lupa akong pag-aari. Lahat po yan sa ating Panginoon. Kaya naman, ganun na lamang po yung aking pagmamahal sa ating Panginoon. Dahil nakita ko na hindi niya ako pinabayaan. Ganun lamang po yan. Hindi po ko mo ibinibigay niya ng ibinibigay sa akin dito, hala sige naman ako. Hindi po ako kagaya nitong mga politiko na ito na wala nang katapusan ang pagnanakaw nila sa pera ng bayan. Hindi po ako ganoon. Kung inyo pong napapansin doon sa mga ibang vlog ko, ano po yung sinasabi ko? Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin. Dahil hindi ko na po kailangan ang anumang blessings na manggagaling sa iyo, bagkus, Panginoon, idiretso mo nang ibigay dito sa lahat ng mga subscriber ko. Kaya yun nga po yung sinasabi ko. Sino yung tao na nagsabi ng ganyan na hindi na niya kailangan ang blessings ng Panginoon? At bagkus, pinapabigay na lang sa kanyang mga subscriber. Sino ang nakagawa ng ganon? Ako lang po yun. Kasi sabi ko po, mayroon po akong kakuntintuhan. Kaya nga, hindi ko sinasanay yung mga palad ko na humawak ng mga pera
dahil ayaw ko pong pumangit kasi nakakapangit po yung paghawak ng pira. Nakakapangit yan. The more na tinatanggihan mo, tandaan nyo, ang anumang biyaya, the more na idudukdok sa inyo. Yan ang tandaan nyo. Pero, yung tanggi na talagang totoong tanggi. Hindi yung nagtatanggi-tanggihan ka lang. Pero masama ang loob mo, hindi ganon. Dapat yung totoo na tinatanggihan mo. Ganun lang yun. Anyway, at ganun po yung kuan. Para po mapalapit kayo sa ating Panginoon, gawin lang po natin yung tama na kaiga-igaya sa kanyang paningin. At ano nga ba yun? Una, mahalin nyo ang inyong mga magulang. Number 1 po yan. Hindi po sinabi ng Panginoon na aabusuhin nyo, apihin ninyo yung nagbigay buhay sa inyo. Ang tinutukoy po ng Panginoon ay yung mga magulang ninyo. Mahalin ninyo. Kasi marami po sa inyo na mga anak ang mga balasubas. Mayroon po dyan. Halos wala na nga ibinibigay. Siya pa ang nakakaperwisyo. Siya pinagnanakawan pa yung magulang para sa kanyang bisyo. At hindi po ba nababalitaan nyo naman? Dahil sa bisyo na yan, pinapatay yung magulang. Or pinatay nga yung magulang. Tatadta rin ilalagay sa malita. Dahil naman sa kanyang bisyo. Yun po ang kung gusto niya pong maging miserable ang buhay ninyo, huwag niyo na po kayong mandamay. Huwag niyo na pong pagdiskitahan ang inyong mga magulang. Sinabi ko na po sa inyo, the more na minamahal ninyo ang inyong mga magulang, wala na pong pagkakaiba doon sa inyong pagmamahal sa ating Panginoon. Nagre-reflect po yan sa ating Panginoon, yung pagmamahal nyo sa inyong magulang. Subukan ninyo. Itong sinasabi ko. Pag walang nangyari sa inyo, sabihin nyo sinungaling ako. At mayroon pa dyan, binibigyan ng katwiran. Baka daw masama yung pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil kaya nagre-rebelde yung mga anak nila, yung bata. Hindi po katwiran yun. Masama man ang pagpapalaki o ano, ang mahalaga po doon, magulang pa rin po ninyo. Diyan kayo nang galing sa inyong mga magulang. Sila ang nagbigay pa rin ng buhay sa inyo. Wala pong pagkakaiba yan sa ating Panginoon na siya rin po ang nagbigay ng buhay ninyo, ang Panginoon. Kaya walang pagkakaiba yan. Kaya pagka minahal ninyo ang inyong magulang, mamahalin din kayo ng Panginoon. Ganun lamang po yan. Yan po ang paalala ko lang sa inyo. Pag inyong inaapi, binabastos, minumura ang inyong mga magulang, nako po, 1,000 times na mamalasing ka. Maniwala ka sa akin. Itaga nyo yan sa kahit na kaninong ulo ninyo itaga. Yan po ang ididiing kong sabihin sa inyo. Pag wala po kayong pagmamahal sa inyong mga magulang, wala po kayong pagmamahal sa ating Panginoon,
Tapos ngayon, pag may mga sakit kayo, yun, hinahanap ninyo sa kanyo palang maalala ang Panginoon pag may mga sakit na kayo. Sige nga. Ito, kahit na patotohanan ninyo o hindi, basta itong sasabihin ko. Pansinin ninyo, either kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, o kakilala ninyo, ni hindi nga nagbabanggit yan ng Panginoon eh. Pero nung may sakit na, lahat ng simbahan, pinupuntahan niya, inaatinan niya. Tama ba ako? Mali. Yan po tayo eh. Ngayon, hihingi ka ngayon ng tulong sa ating Panginoon. Kung kailanan, nasa peligro na ang buhay mo. Ganun po. Ganun po tayo eh. Saka tayo nakakaalala ng kabutihan ng inyong mga magulang kung may mga sakit kayo. Saka nyo naaalala ang ating Panginoon kung may mga sakit na kayo. Tama ba ako o hindi? Yan po yan. Hindi po ako naninirmon sa inyo ha. Hindi po. Hindi po ako nagsisermon sa inyo. Nagpapaalala lang po. Kaya po tinuturo ko sa inyo ito. Dahil doon po sa walang pag-aalinlangan na pagsasampalataya ko sa ating Panginoon, ito ang naging ganti. Inangat niya ako, at kahit naman na inangat na niya ako, hindi pa rin ako nagbago, hindi pa rin ako nag-astang naiiba dahil nakakaangat ako sa buhay. Hindi po ako ganon. Kaya siguro, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbabigay sa akin ng blessings ng Panginoon. Sino ba? Ramdam ko po kasi yun eh. Huwag na natin balikan yung sinasabi ko dati sa inyo na hindi pa po ako nakapagtapos ng college doon ha. Kuwan pa lang po ako noon. Nag-aaral pa lang ako. Pero yung mga in-applyan ko pong mga kumpanya, talagang college graduate ang kinukuha. Pero bakit kaya? Yung time na yun, hindi pa naman ako tapos ng college. Dahil nag-aaral pa lang ako noon. Bakit kaya? Sinabayan ko yung mga nag-a-apply na talagang dalawa-dalawa pa ang course. Ba't ako kaya napipili? At hindi lang yon. Pag nag-stay ako, 1 hanggang 2 buwan lang, kahit na sa pinakamababa kong position ang in-applyan, pagsapit ng 1 hanggang 2 buwan, nagiging manager ako. Bakit kaya? Lahat po ng kumpanya na pinasukan ko, lahat po naging manager ako. Samantalang antitindi yung mga aplikante. Bakit ako ang natatanggap? So, yun pa ba ay pagdududahan ko? Lahat po yan, walang kaduda-duda. Panginoon po ang nag-guide sa akin. Wala po akong kaduda-duda doon. Ngayon lahat ng mga business ko, kung ano man yung plinano ko, ano man yung itinayo kong business, wala pa ako natatandaan na nalugi. Wala pa ako natatandaan na bumagsak. Lahat yun. Nagtataka rin nga ako eh. Bakit wala naman akong inaasahan na dumarating na
million ang halaga ng project eh. Bakit dumarating? Anong ibig sabihin? Lahat po yan. Panginoon po ang gumawa ng programa para sa akin. Kaya yun po ang itinuturo ko sa inyo. Bagamat pinagpapaunahan ko kayo na hindi pagsisirmon ito. Tinuro ko na po sa inyo kung ano yung gagawin nyo para mapalapit kayo sa ating Panginoon. Isa lang po. Tinuro ko na po yung pagdarasal. Hindi kailangan pumunta kayo ng simbahan. Pumunta lang kayo sa kwarto ninyo na kayo lang. At kausapin nyo ang Panginoon. Lord, ipinapaubaya ako na po ang aking buong buhay sa iyo. At ikaw na po ang gumawa ng programa para sa akin. Yun lang po. Napakasimple po. Pero pag nabasa ng ating Panginoon yung nilalaman ng ating puso, sisiguraduhin ko sa inyo, lahat ay ibibigay sa iyo. So, ganyan naman po at so, mabalik po tayo dito kay Ading. So, yun nga po, dinala naman po sa hospital at wala na pong pag-asa kahit na pabalik-balik. Ang gagamutin lang po doon yung injection na nga lang po, yung sakit lang. Pahuhupain lang, pero nandun pa rin po yung problema. So, saan pupunta? Doon sa nakita ko, sabi ko, yung kidney po nito ay malfunction na. Doon sa itsura. Yun po nagkukos ng ukod. Pamamaga ng mukha mo. Yun po yan. At ang dapat niyan maiwasan nila yung infection. Pag na-infection po yan, yung sugat yung nagkaroon ng sugat sa bituka. Kasi hindi naman po masasakit yan kung hindi nagkaroon ng sugat ang bituka. Yun po ang dapat na alagaan nila. Pag na-infection po yan, on the spot, patay po yan. So siguro hanggang dito na lang po at umaasa pa rin ako na makukuha pa rin natin itong gustong nating mangyari, na kung saan ay ang purpose ko lang naman po rito, sabi ko nga po, matulungan ko lang itong mga mahihirap ating mga kababayan, kasi malaki-laki na rin pong halaga yun. Pagka ating kuha yung 5 billion ay malaki-laki rin pong halaga yun para sa inyo, at pagsimula po kayo ng buhay na medyo maganda-ganda. So hanggang dito lamang po at maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.